May nilagay siya sa pagkain mo, sabi ng bata. Pero ang naging reaksyon ng amang milyonaryo ay nakakagulat. Tahimik at pare-pareho ang takbo ng buhay sa mansyon ni Eduardo. Ang milyonaryong biyudo na ilang taon nang nag-iisa ay pilit na binabalanse ang negosyo at ang pagpapalaki sa anak niyang si Sofia, isang 10 taong gulang na batang babae na natutulog pa rin gabi-gabi na yakap ang litrato ng kanyang ina. Tuwing umaga, humihinto si Ramon sa harap ng mansyon, nakangiti habang pinapanood si Sofia na tumatakbo sa hardin bit-bit ang kanyang bag. Masigla siyang bumabati ng magandang umaga sa paraang kayang tunawin ng kahit anong kalungkutan. Si Eduardo naman, madalas ay nakamasid lang mula sa malayo. Kontento na makita ang anak na masaya kahit bihira siyang magkaroon ng oras para makasama ito. Sa biyahe papuntang paaralan, hindi tumitigil si Sofia sa pagkukwento tungkol sa mga klase at mga guhit na ginagawa niya para sa alaala ng ina. Tahimik na nakikinig si Ramon, minsang sinasabing tiyak na ipinagmamalaki siya ng kanyang ina sa langit. Kapag nakakasabay naman ni Eduardo ang almusal, madalas ay mabilis niyang binabanggit na kailangan niyang umalis ng maaga para sa opisina. Naiintindihan iyon ni Sofia, pero laging may bahid ng lungkot sa kanyang ngiti. Isang uri ng pag-asa na marunong magtago ang mga batang mapagmahal. Nakikita iyon ni Ramon at minsan ay pilit niyang pinapawi ang distansya ng mag-ama. Malaki ang sakripisyo ng ama mo para sa inyo, sabi niya, at ngumiti si Sofia, hindi sigurado kung maniniwala. Malawak, ngunit malamig ang mansyon. Tahimik ang mga katulong, bihirang makipag-usap sa amo. Abala si Eduardo buong araw sa mga dokumento at pagpupulong, kaya si Ramon na lamang ang nagbibigay buhay sa katahimikan. Siya ang nagdadala kay Sofia sa parke, bumibili ng sorbetes ng palihim at tumutulong sa pag-aalaga ng mga halamang inaalay ng bata para sa kanyang ina. Kung nandito pa siya, matutuwa siyang makita itong mga bulaklak, sabi ni Sofia, at tugon ni Ramon. Ang pag-ibig ay hindi namamatay, lumilipat lang ng lugar. Doon pumasok sa buhay nila si Clarice. Isang babaeng sopistikada, banayad ang tinig at tila perpekto ang ngiti. Nakilala ni Eduardo sa isang pagtitipon sa negosyo. Hindi nagtagal, madalas na siyang dumadalaw sa mansyon, kumikilos na parang bahagi na ng pamilya. Sa umpisa, puro kabaitan. May daladalang regalo para kay Sofia, puro papuri kay Ramon, at kunwaring humahanga sa kasipagan ni Eduardo. Pero nang minsang banggitin ni Sofia ang tungkol sa ina, bigla itong nagbago. Kailangan mong matutong tumingin sa hinaharap, mahal, sabi nito habang madiing pinisil ang balikat ng bata. Napansin ni Sofia na walang lambing sa mga salitang iyon. Simula noon, nakikialam na si Clarice sa mga desisyon ng ama, nagbibigay ng payo tungkol sa pagpapalaki sa bata, at iminungkahing ilipat ito sa isang paaralang mas akma sa antas ng pamilya. Unti-unti rin siyang nakikisawsaw sa negosyo, nagkokomento tungkol sa mga empleyado at gastusin. Si Eduardo nabighani, akalang iyon ay tanda ng malasakit. Tahimik namang nagbubulungan ang mga tauhan na parang mas may kapangyarihan na si Clarice kaysa sa mismong amo, ngunit walang may lakas ng loob magsalita. Si Ramon lamang ang tahimik na nagmamasid. Nakikita niya kung paano tumitig si Clarice sa kinaroroonan ng kahadiyero, kung paano ito napipikon tuwing nababanggit ni Eduardo ang yumaong asawa, at kung paanong lagi nitong hinahadlangan ang oras ng mag-ama sa pamamagitan ng mga palusot. Isang araw, habang ihinahatid niya si Sofia sa paaralan, ikinuwento ng bata na pinatago raw ni Clarice ang lahat ng larawan ng ina sa isang kahon. Tumahimik si Ramon, ngunit bakas sa kanyang mga mata ang pag-aalala. Kinagabihan, nagmamadaling umalis si Clarice, sinabing may importanteng event. Abala si Eduardo sa mga papeles at kumaway lang bilang tugon. Nang pumarada si Ramon sa garahe, napansin niyang naiwan ni Clarice ang bag sa likod ng sasakyan. Kinuha niya ito para isauli, pero isang ID ang nahulog. Yumuko siya para pulutin at nanigas. Hindi tumutugma ang pangalan at larawan sa babaeng kilala niya. Sa ID, may ibang apelyido at maitim ang buhok ni Clarice. Sandaling nagduda si Ramon sa sarili, pero masyadong totoo ang dokumento para maging pagkakamali. Naghintay siya hanggang makauwi si Clarice, saka diretsong nagsalita. May naiwan po kayo sa kotse, sabi niya,
sabay abot ng bag habang pinagmamasdan ang mukha nito. Kinuha ni Clarice ang ID na may pilit ng ngiti. Hindi mo kailangang alamin ang tungkol diyan, malamig niyang sagot. Matatag si Ramon. Karapatan ng amo kong malaman. Huminga ng malalim si Clarice, luminga at nagbago ang tono. Bigla siyang ngumiti, purong lambing ang tinig. Sinabi nitong maasahan daw si Ramon, may kinabukasan at unti-unting lumapit. Mas madali ang buhay kapag marunong kang magtago ng sikreto, bulong niya, sabay ipinasok ang makapal na salapi sa bag ng lalaki. Nanatiling tahimik si Ramon, pagkatapos ay ibinalik ang pera. Hindi ako nabibili, mahinahon niyang tugon. Tinitigan siya ni Clarice, mula sa ngiting mabait ay naging malamig at mapanganib ang ekspresyon. Nagkakamali ka, sabi nito bago tumalikod. Naiwan si Ramon, mabigat ang dibdib. Alam niyang hindi iyon magtatapos ng ganoon lang. Mula sa tarangkahan, pinanood niyang bumalik si Clarice sa loob ng bahay na parang walang nangyari, nakangiti kay Eduardo at yumayakap dito sa harap ng mga empleyado. Kinagabihan habang mahimbing na natutulog si Sofia, nanatili si Ramon sa labas ng mansyon, nakasandal sa kotse, iniisip kung ano ang dapat gawin. Alam niyang kung magsusumbong siya, baka siya pa ang maparatangan. Kinabukasan, bago pa man tumama ang araw sa mga bintana, bumaba si Eduardo mula sa hagdan, mabigat ang mukha. Maaga pa lang ay sunod-sunod na ang tawag, ang mga ulat sa kumpanya ay naantala, at ang mga mensahe sa telepono ay lalo lang nagpapainit ng ulo niya. Alam ni Clarice na iyon ang tamang sandali. Lumapit siya na may kunwaring pag-aalala, may bitbit na tasa ng kape at tinig na sobrang banayad. Eduardo, kailangan nating pag-usapan si Ramon. May mga hindi siya kanais-nais na ginawa. Napatingin ang lalaki, nagtataka. Huminga ng malalim si Clarice, kunwaring nahihiya. Sinubukan niyang magbitiw ng masasamang salita. Ginawa niya akong hindi komportable. Ayokong dagdagan pa ang problema mo pero hindi ko na kayang manahimik. Umupo si Eduardo at huminga ng malalim. Hindi ito ang karaniwang kilos niya, Clarice. Kilala si Ramon bilang mapagkakatiwalaan sa loob ng maraming taon. Tumigil ang babae sa pagtingin at hinayaan ang mga luha na dumaloy ng maayos ang takbo. Akala ko rin iyon, ngunit hindi mo maisip ang takot na naramdaman ko kagabi. Tumingin siya sa akin sa paraang ikinatakot ko ng husto. Hindi ako uri ng babae na umiimbento ng ganitong bagay, Eduardo. Nanginig ang boses niya sa tamang sukat at naramdaman ng milyonaryo ang bigat ng tungkulin na bumagsak sa kanyang mga balikat. Kaagapay kong kakausapin siya ngayon. Nang pumasok si Ramon sa silid, hindi pa rin alam ang dahilan kung bakit siya pinaanyayahan. Napansin niya ang malamig na mukha ng amo at ang tinatagong pag-iyak ni Clarice. "Ginoo, may nangyari po ba?" tanong niya. Tumayo si Eduardo at nagtaod ng mga braso sa dibdib. "Mayroon nga, Ramon. Ikukwento sa akin ni Clarice ang ginawa mong iyon. Ipinarating ko sa iyo ang aking tiwala at inabuso mo ito." Sinikap ng tsuper na magpaliwanag, ngunit itininaas ni Eduardo ang kamay, humiling ng katahimikan. "Ayoko nang makarinig. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa iyo, ganyan ba ang magiging kapalit mo?" Tumingin si Ramon kay Clarice at umatras ang babae na gaya ng taong tinamaan. "Ginoo, ito po ay isang pagkakamali. Hindi ko po kailanman ginawang masama ang babaeng ito. Sinubukan ko lamang tumulong." Umiyak si Clarice ng bahagya habang nagpunas ng luha gamit ang panyo. "Pakiusap, huwag mo na siyang pag-alipusta, Eduardo. Gusto ko lang po ng layo mula sa kanya." Duo iyon ay sapat na para kumilos. Pinuno ng galit at pagkabigo si Eduardo, itinuturo ang pinto. "Pawalan kita, Ramon. Gusto kong maalis ang mga gamit mo sa bahay ngayong araw pa." Nanahimik si Ramon ng ilang saglit, hindi makapaniwala. "Hindi ko po ito deserve, Ginoo. Ang sinasabi niya po ay kasinungalingan." Lumiko na ang katawan ni Eduardo. "Sapat na. Umalis ka na bago ko pinagsisisihan na hindi ko pinaalam ang pulisya." Mababa ang ulo ni Ramon at tahimik siyang lumabas. Ang tunog ng mga pinto na nagsara ay umalingaw-ngaw sa mga koridor at sandali, ngumiti ng bahagya si Clarice, kontento. Nang umakyat si Eduardo papunta sa opisina, naglakad si Clarice papunta sa salamin ng silid at inayos ang buhok. Hinahalina ang sarili, parang isang aktres matapos ang isang perpektong pagtatanghal. Di nagtagal, bumaba si Sofia na tumatakbo ang mga baitang hinahanap si Ramon.
Tatay, nandito pa rin ang sasakyan pero hindi ko makita ang chopper. May ginawa ba siya? Sumagot si Eduardo, abala sa mga papeles at hindi tumitingin sa anak. Umuwi na siya, anak ko. Napangiti si Sofia sa pagkabaling-baling. Pero bakit? Siya ang gagamitin ko papuntang paaralan ngayong araw. Dumating si Clarice sa tabi ng ama at sumagot bago pa man siya makapagsabat. Kailangan ng iyong ama na tanggalin ang lalaking iyon. Hindi siya yung inaakala mo. Tiningnan siya ni Sofia nang may alinlangan. Hindi magagawa iyon ni Ramon. Nagkunwaring nag-aalala si Clarice. Alam kong gusto mo siya, pero hindi lahat ay nagpapakita kung sino talaga sila. Kumindat lang si Eduardo, tinapos ang usapan. Tahimik na nanatili ang batang babae, ngunit may sumasakit sa loob niya. Ginugol niya ang natitirang bahagi ng araw na nakayuko-yuko, sinusubukang intindihin kung ano ang maaaring nangyari. Sa gabi, nang nakaakyat na ang ama sa kanyang kwarto at si Clarice ay naghahanda ng matulog, lumabas si Sofia patungo sa gate. Nakita siya na inaayos ni Ramon ang mga maleta sa lumang sasakyan, may mukhang pagod labis. Tumakbo siya papunta sa lalaki bago ito umalis. Ramon, ano ang nangyari? Sinabi ng tatay ko na aalis ka na pala magpakailanman. Pilitin ng lalaki ang isang ngiti. Nagkaroon lang ng hindi pagkakaunawaan, Sofia. Pero ayos lang naman. Hinawakan niya ang braso ni Sofia. Pangako mong hindi ka hahalo dito, mas lalo ka lang masasaktan. Sumang-ayon siya, pero sa loob niya ay plano na ang kabaligtaran. Alamin ko kung ano ang ginawa niya, iniisip niya. Sumakay si Ramon sa sasakyan, tumingin muli ng huling beses at may nanginginig na boses na sinabi, "Pangangalagaan mo ang iyong ama, Sofia." Hindi niya nakikita kung ano ang nangyayari. Umalis siya, iniwan ang batang babae mag-isa sa ilalim ng gate. Pinapanood ang mga ilaw ng sasakyan na unti-unting naglalaho sa kalsada. Sa loob ng bahay, kausap ni Clarice ang telepono habang naglalakad-lakad sa isang bahagi at sa kabila. Mababa ngunit matatag ang boses niya. "Oo, wala na siya. Pwede mong simulan na ang plano, mas maaga, mas mabuti." Lumitaw si Eduardo sa koridor. May tanong sa mata. "Kanino ka kausap sa ganitong oras?" Agad niyang binago ang tono, may maling ngiti. "Sa dekorador, mahal. Inaayos ko lang ang mga detalye ng remodel ng bahay. Lagi mong sinasabi na gusto mo ng mas moderno." Tila nag-relax ang ama at kumindat, bumalik sa silid. Dahan-dahang isinara ni Clarice ang telepono, binabantayan ang sariling refleksyon sa salamin ng koridor. Ginugol ni Sofia ang buong umaga sa katahimikan. Pinagmamasdan si Clarice na naglalakad ng may ngiting pilo sa mga koridor gaya ng dati. Paglabas ng babae papunta sa beauty salon, nagmadaling pumasok ang batang babae sa opisina ng tatay at kinuha ang landline telepono. Mabilis ang tibok ng puso niya. Hinanap ang numero na nakasulat sa likod ng isang papel at sinadyang pindutin ito. Bumulong nang marinig ang boses mula sa kabilang linya. "Ramon, ako ito. Kailangan kong makausap ka, pero kailangang lihim." Nagantay ang lalaki ng saglit bago sumagot, nagulat sa tapang ng bata. "Sofia, ano ang nangyayari? Magagalit ang tatay mo kapag nalaman." Nag-insist siya. Humiling na magkita sa bakanteng bangko malapit sa paaralan, sa parehong lugar na karaniwan niyang hinihintay ang sasakyan. "Mahalaga ito. Pakiusap." Nag-alangan si Ramon, ngunit pumayag. Ilang oras ang lumipas, dumating siya sa lugar na may suot na uniforme ng paaralan, may jacket na mas malaki kaysa sa katawan niya. Sa kamay niya, may hawak siyang maliit na kwaderno na puno ng mga sulat na halatang nanginginig ang pagkakasulat. Nang dumating si Ramon, bakas sa mukha ng bata ang paghinga ng maluwag. "Alam ko pong nagsinungaling si Clarice kay Papa," sabi niya nang walang paligoy-ligoy. Yumuko si Ramon para magtama ang kanilang mga mata. "Bakit mo naman iniisip yan?" Binuksan ni Sofia ang kwaderno at ipinakita ang mga pahinang puno ng tala. Nakikipag-usap siya sa mga taong hindi kilala ni Papa, gumagamit ng ibang telepono at may mga liham na tinatago sa drawer ng kwarto niya. "Nakita ko rin na may mga bagong alahas siya at hindi naman siya binibigyan ni Papa ng ganon." Maingat na sinuri ni Ramon ang bawat pahina at napansin na tugma ang lahat ng detalye sa mga hinala niya mismo. Napabuntong hininga ang driver at inilahad ang nangyari. Sinabi niyang noong ibinabalik niya ang bag na nakalimutan ni Clarice, isang ID na may ibang pangalan ang nahulog sa sahig. "Siya yon, Sofia. Ibang buhok, ibang apelyido." Nang tanungin ko,
Sinubukan niya akong suhulan. Inalok ako ng pera para manahimik. Niyakap ng bata ang kwaderno sa dibdib. Ibig sabihin, sinungaling talaga siya. Tumango si Ramon, seryoso. Mas masama pa ron, may itinatago siyang malaki. Mabilis ang sagot ni Sofia. Patutunayan natin yan, tutulong ako. Sinubukan ni Ramon na pigilan siya pero alam niyang walang saysay. Ang batang iyon ay may parehong determinasyon ng ama, marahil higit pa. Sa mga sumunod na araw, naging aninong tahimik si Sofia sa loob ng bahay. Nagpanggap siyang inosente habang palihim na minamasdan ang bawat kilos ng madrasta. Napansin niyang tuwing tutunog ang telepono, agad itong lumalabas sa hardin. Kunwari may tinatawagan na kliyente. Minsan nakita niyang binuksan nito ang gate at mabilis na sumakay sa kotse ng isang lalaki. At makalipas ang ilang minuto, bumalik na may suot na bagong kwintas. Si Eduardo, laging abala, ay walang kamalay-malay. Kapag tinatanong kung saan nanggagaling ang mga alahas, ngingiti lang si Clarice maglalambing at babaguhin ang usapan. Lahat iyon ay isinusulat ni Sofia, hinihintay ang tamang oras upang sabihin kay Ramon. Isang hapon sinabi ni Clarice na pupunta siya sa opisina ni Eduardo para ayusin ang kontrata. Sinundan siya ni Sofia hanggang sa gate at nakita niyang tumingin muna ito sa paligid bago sumakay. Ilang oras ang lumipas nang sabihin niyo ng bata kay Ramon, nagpasya itong siya mismo ang sumunod. Gabi na nang iparada niya ang sasakyan sa di kalayuang lugar at minatyaga ng kotse ni Clarice na huminto sa harap ng isang malayong kapehan. Isang lalaking nakaitim na Amerikana ang lumabas. Nag-usap silang dalawa ng ilang minuto. Malalakas ang kilos ni Clarice at pagkatapos ay sabay silang sumakay muli. Kinilabutan si Ramon. Pinaharurot niya ang makina upang sundan sila, ngunit sa isang matalim na liko nawala sila sa paningin. Nang muli niya itong masilip, halatang napansin ni Clarice na sinusundan siya. Tumingin ito sa rear view mirror at sa isang iglap nagtagpo ang kanilang mga mata. Agad na umiwas si Ramon, huminto at nagkunwaring may inaayos sa dashboard. Nang tumingin muli, wala na ito. Kinabukasan ng umaga, dumating si Clarice na may labis ng ngiti at bitbit ang isang kahon ng regalo. Para sa paborito kong bata, aniya, habang inaabot ang gintong kwintas kay Sofia. Nagpanggap ang bata ng tuwa at magalang na nagpasalamat. Si Eduardo natuwa sa eksena, inakalang bumubuti na ang samahan nila. Sinamantala ni Clarice ang pagkakataon at ginugol ang maghapon sa pagpapasikat sa bata. Nagluto ng mga panghimagas at paulit-ulit na pumuri sa paraan ng pagsasalita nito. Tahimik lang si Sofia, ngunit sa loob ay lalo siyang nakakaramdam ng kaba. Nang gabing yon, matapos siyang magkulong sa kwarto, muling tumawag siya kay Ramon. Iba siya ngayon, parang sobrang bait, nakakatakot. Maingat na sumagot ang driver. Ibig sabihin, nililinlang kaniya Sofia. Habang mas matamis siya, mas delikado siya. Sa loob ng linggong iyon, lalong naging hindi maipaliwanag ang asal ni Clarice. Isang araw, nagrereklamo siya ng matinding sakit ng ulo. Kinabukasan naman, masigla at maingay. Namasdan ni Sofia ang bawat kilos, ang pagbubukas ng isang maletang balat, ang pagsulat sa maliit na itim na kwaderno at ang pagtatago nito sa aparador. Pagsapit ng Biyernes ng hapon, habang abala ang ama sa trabaho, napadaan si Sofia sa kwarto at napansin niyang bahagyang bukas ang pinto. Mula sa loob, narinig niya ang kaluskos ng mga takip na binubuksan. Dahan-dahan siyang sumilip at napahinto sa takot. Naka-gloves si Clarice, abala sa paghawak ng maliliit na bote at inilalagay ang mga iyon sa isang insulated bag. Katabi nito ang papel na may mga oras at address. Tumingin si Clarice sa salamin, ngumiti, inayos ang buhok, at mahinahong itinago ang lahat. Tahimik na umatras si Sofia, hirap huminga. Nanginig ang katawan niya habang naupo sa kama, pilit iniintindi ang nasaksihan. Gusto niyang sabihin sa ama, pero alam niyang hindi siya paniniwalaan. Kinuha niya ang kwaderno at nagsulat ng mabilis. May inihahanda siya, mga bote, thermal bag, kakaibang ngiti. Itinago niya iyon sa ilalim ng unan at pilit na pumikit, ngunit hindi siya dinalaw ng antok. Sa bawat tunog sa pasilyo, iniisip niyang baka mahuli siya ni Clarice na nagmamasid. Kinabukasan, tila karaniwan ng sikat ng araw, ngunit iba na ang hangin sa bahay. Maagang nagising si Clarice, maingat na nag-ayos
at inilagay ang thermal bag sa upuan ng kotse. Sa loob nito ang maliit na bote na inihanda niya buong gabi. Ininsayo niya bawat kilos, bawat salita. Alam niyang eksaktong paano lilinlangin ng waiter at kung paano mapapainom si Eduardo nang walang hinala. Bago umalis, nagsaboy siya ng pabango at ngumiti sa salamin. Ngayon matatapos ang lahat, bulong niya. Ang tono parang usapang negosyo, hindi krimen. Madalas nang lumalabas si Eduardo sa opisina nang mas huli kaysa dati. Hindi siya mapakali sa mga numero ng kumpanya. May ilang kamakailang transaksyon na tila kahina-hinala. Simula nang makialam si Clarice sa ilang usaping pinansyal, napansin niyang may mga kakaibang galaw, maliit, ngunit paulit-ulit. Wala siyang matibay na ebidensya, ngunit ramdam niyang may mali. Habang nakatingin sa litrato ni Sofia sa ibabaw ng mesa, bigla siyang nagpasya sa isang simpleng bagay na hindi niya karaniwang ginagawa. Isinara niya ang laptop, kinuha ang susi ng kotse, at nagpasya na sunduin ang anak ng mas maaga. Gusto niyang magtanghalian silang mag-ama, malayo sa tensyong nakasanayan at sa walang lamang usapan nila ni Clarice. Nagningning ang mukha ni Sofia nang makita ang ama sa pintuan ng paaralan. "Hindi pa tapos ang klase, Papa," sabi niyang nagulat. Ngumiti si Eduardo, bahagyang pagod ngunit masigla. "Ngayong araw gusto kong gawin ito ng iba. Kakain tayo ng magkasama." Niyakap siya ng bata ng mahigpit, puno ng tuwa. Wala sa kanilang dalawa ang nakahulaan kung gaano kalaki ang pagbabagong hatid ng simpleng desisyong iyon. Sa biyahe, nagkwento si Eduardo ng mga alaala noong buhay pa ang ina ni Sofia, sinusubukang punan ang puwang na palagi niyang itinatago. Samantala, nasa isang mamahaling restaurant na si Clarice, nakaupo sa isang reserbadong mesa. Inaayos ang buhok, tumitingin sa relo. Nang lumapit ang waiter, ngumiti siya at iniabot ang isang sobre na may pera. "Kapag dumating ang asawa ko, abalahin mo siya sandali. May inihandang sorpresa ako para sa kanya, maagang regalo sa kaarawan." Tumango ang lalaki, walang kamalay-malay sa tunay na dahilan. Ilang minuto pa, nakita ni Clarice ang kotse ni Eduardo na pumarada. Bumaba ito at kasabay niyang lumabas si Sofia na nakauniforme pa ng paaralan. Bahagyang namutla si Clarice pero agad ding bumawi. Tumayo siya, kunwaring tuwang-tuwa. "Nakakagulat na sorpresa. Ang saya na kayong dalawa ang dumating," sabi niya, sabay yakap sa asawa at magiliw na tapik sa bata. Hindi napansin ni Eduardo ang pagkailang sa mga mata ni Clarice. Umupo silang tatlo at nag-order siya ng paborito nilang mesa. Habang naghihintay, walang saysay ang mga paksa ni Clarice, puro pang-alis-lamig na usapan, at si Sofia ay tahimik lang na nakatitig sa kanya parang may kutob. Makalipas ang ilang minuto, dumating na ang pagkain nila ni Sofia. Tumayo ang bata papuntang banyo bago pa kumain, kaya't naiwan sina Eduardo at Clarice. Tulad ng napag-usapan, nilapitan ng waiter si Eduardo at sinimulang pag-usapan ang mga alak at bagong putahe ng restaurant. Habang nakikinig ang lalaki, yumuko si Clarice ng bahagya at ibinuhos ang laman ng maliit na bote sa plato ng asawa. Mabilis na humalo ang likido sa sarsa, walang iniwang bakas. Luminga siya, pilit pinapawi ang kaba. At nang makita si Eduardo na abala pa rin sa pag-uusap, marahan siyang bumuntong hininga ng ginhawa. Sandaling pahinga, para maipagpatuloy naming maihatid sa inyo ang ganitong mga kwentong nakapagbibigay inspirasyon ng libre, hinihiling naming i-like ninyo ang video at mag-subscribe sa channel. I-comment ang salitang karunungan. Maraming salamat, tuloy natin ang kwento. Sa mismong sandaling iyon, bumalik na mula sa banyo si Sofia at huminto ilang hakbang sa likod nila. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita si Clarice na may hawak na bote, saka itinapon iyon sa bag. Napahawak siya sa bibig para hindi makasigaw. Hindi siya napansin ni Clarice. Tumayo ang babae, inayos ang damit, ngumiti at nagsabing, "Mahal, bigla kong naalala, may lakad pala ako ngayon. Kakainin ko na lang mamaya. Enjoy kayo ni Sofia." Walang alinlangan si Eduardo. "Sige, magkita na lang tayo sa bahay," sagot niya. Umalis si Clarice na may matatag na hakbang, tiwala na nagtagumpay ang plano. Nanginginig si Sofia. Mabilis na lumapit sa ama. "Papa, nilagyan ni Clarice ng kung ano ang pagkain mo." Halos pasigaw niyang sabi. Napatingin si Eduardo, naguguluhan. "Anak, huwag kang magsalita ng ganyan sa publiko. Pinagtitinginan tayo." Ngunit nagpumilit ang bata, halos maiyak. "Totoo, Papa.
Nilagyan niya habang nakikipag-usap ka sa waiter. Napabuntong hininga si Eduardo, pilit siyang pinakalma. Baka nagkamali ka lang, Sofia. Hindi gagawin ni Clarice yon. Narinig ng waiter ang usapan at napahinto. Naalala niya ang sobre, ang sinabing sorpresa at ang kakaibang pagmamadali ng babae nang umalis. Lumapit siya ng marahan at mahinang boses na nagsalita. Ginoong Eduardo, pasensya na sa istorbo, pero kailangan kong sabihin ito. Binayaran po ako ng asawa ninyo para abalahin kayo. Sabi niya, sorpresa raw pero ngayon parang iba ang nangyari. Tinitigan siya ni Eduardo ng ilang segundo, saka ibinaba ang tingin sa plato. Alam ko, mahinahon niyang sagot. Nagkatinginan si Sofia at ang waiter, parehong naguguluhan. Inilapag ni Eduardo ang tinidor at marahang sumandal sa upuan. Matagal ko nang napapansin na may kakaiba sa mga account ng kumpanya. Naglipat siya ng malaking halaga, sinusubukang itago ang bakas. Akala ko noon, pera lang ang habol pero ngayon alam kong higit pa roon. Kaya ko sinundo si Sofia ng maaga. May kutob akong may mangyayaring masama. Nanlaki ang mga mata ng waiter. Ibig sabihin, alam niyo na, tumango si Eduardo. Hindi ko alam na abot siya sa ganitong punto, pero matagal ko nang hindi pinaniniwalaan ang mga sinasabi niya. Nang makita kong nandito siya, pinabayaan kong isipin niyang siya pa rin ang may kontrol. Si Sofia, sabay takot at ginhawa, nagtanong kung ano ang gagawin ng ama ngayon. Hinawakan ni Eduardo ang kamay ng anak. Una, titiyakin kong ligtas tayo. Pagkatapos, haharapin ko na ang natitirang problema. Tinawag niya ang waiter sa gilid at mahina ang tinig. Hindi mo naman alam ang totoong nangyayari, pero pinili mong magsabi. Dahil doon bahagi ka ng solusyon, hindi ng problema. Isa lang ang pakiusap ko, huwag mo itong ipagsabi kanino man. Kailangan ko munang malaman kung hanggang saan siya umabot. Tumango ang waiter halatang kabado. Hindi po ako magsasabi, Gino. Gusto ko na lang kalimutan ang nakita ko. Nanatiling nakaupo si Eduardo sa mesa ng restaurant nang biglang hawakan ni Sofia ang kamay niya nang mahigpit, nagsasabing gusto niyang bumalik si Ramon. Tatay, palaging nagsasabi ng totoo si Ramon. Sinubukan niyang magbabala pero walang naniwala. Ngayon, kailangang tawagin mo siya. Tinitigan ng lalaki ang anak ng ilang segundo na parabang ang simpleng pananalita ng bata ay may higit na katinuan kaysa sa lahat ng payong natanggap niya noon. Kinuha niya ang cellphone, tinawagan si Ramon at tahimik na naghintay. Nang marinig niya ang boses ng tsuper sa kabilang linya, huminga siya ng malalim. Ramon, kailangan kong pumunta ka agad dito sa restaurant. Mahalaga ito. Ang tono ng boses niya ay seryoso, walang puwang para sa tanong. At mabilis namang sumagot ang tsuper, Opo, papunta na ako. Tahimik na pinagmamasdan ni Sofia ang ama habang kinokolekta ng waiter ang mga plato. Ang katahimikan sa pagitan nila ay nagsasalita ng higit kaysa sa anumang pag-uusap. Pinipigilan ni Eduardo ang galit at bigat ng konsensya sa pagkakapanloko sa kanya sa loob ng mahabang panahon. Ilang sandali pa, narinig nila ang ugong ng paparating na sasakyan. Pumasok si Ramon sa restaurant, may bakas ng pag-aalala sa mukha. Huminto sa harap ng mesa at nanatiling nakatayo. Tumayo si Eduardo, lumapit at iniabot ang kamay. May utang akong tawad sa iyo. Tama ka sa simula pa lang. Saglit na nag-alinlangan ang lalaki, ngunit tinanggap din ang kamay ng amo. Ang mahalaga po ay ligtas kayo at si Sofia, sagot niya. Inanyayahan siyang maupo ni Eduardo at inilahad ang lahat. Ang plano ni Clarice, ang lason, ang mga kasinungalingan at ang halaga ng perang ninakaw sa kumpanya. Tahimik na nakikinig si Ramon, gulat na gulat, sinusubukang maunawaan hanggang saan umabot ang kasamaan ng babae. Halos nagtagumpay siya, Ginoo, mahina niyang sabi. Tumango si Eduardo. At dahil diyan kailangan ko ang tulong mo ngayon. Iniisip niyang panalo siya, pero hindi niya alam na talo na siya. Kumuha ng napkin si Eduardo at nagsulat ng ilang tagubilin. Tatawagan mo siya at sasabihin mong nahilo ako matapos ang tanghalian. Sabihin mong na ospital ako at pinapunta ko siya roon. Gusto kong makita ang magiging reaksyon niya. Agad na naunawaan ni Ramon ang plano. Paano kung magduda siya? Mahinang tanong niya. Sumagot si Eduardo ng kalmado. Palagi siyang naniniwala na mas matalino siya sa lahat. Susubukan niyang kontrolin ang sitwasyon, pero kung balak niyang tumakas, mahuhuli siya. Tinawagan ni Ramon si Clarice at inilagay sa speakerphone. Sa kabilang linya,
Lumabas ang peke, ngunit matamis na boses nito. Ramon, nakakagulat namang marinig ka. Akala ko hindi ka natatawag kailanman. Pinanatili niya ang propesyonal na tono. Ginang, tumawag ako dahil sumama ang pakiramdam ni Hinoong Eduardo pagkatapos ng tanghalian. Nasa ospital siya ngayon. Ipinag-utos niyang ipaalam ko sa inyo. Sandaling katahimikan sinundan ng kunwaring buntong hininga. Diyos ko, anong ibig mong sabihin? Aling ospital? Binanggit ni Ramon ang pinakamalapit na ospital at idinugtong, "Pwede ko po kayong sunduin, ginang, pinakiusap po ng amo." Nag-alinlangan si Clarice at ang katahimikan na sumunod ay mas nagsiwalat kaysa anumang salita. "Hindi na kailangan, Ramon, may kaibigan akong magsusundo. Huwag kang mag-alala." Nagpanggap siyang nag-aalala. "Mas mabuti po sigurong ako na lang, ginang. Ipinakiusap po ng amo na tiyakin kong makakarating kayo." Pinilit nitong tumawa. "Sabi ko na, ayos lang. Magpapalit lang ako ng damit at susunod na ako. Huwag kang mag-alala." Biglang natapos ang tawag. Tahimik si Ramon ng ilang sandali, tinitigan ng telepono. "Nagsisinungaling siya," sabi niya. Tumawid ang mga braso ni Eduardo. "Alam ko, puntahan mo ang bahay at tingnan mo kung ano ang ginagawa niya. Huwag kang papasok kung delikado, tumawag ka lang." Tumango si Ramon at mabilis na umalis, habang si Sofia ay nakamasid, puno ng kaba at pag-asa. "Tatay, tatakas siya, hindi ba?" Mahina niyang tanong. Tumugon si Eduardo, mababa ang boses. "Kung tama ako, hindi siya aalis ng mag-isa." Habang binabaybay ni Ramon ang mga kalsadang papunta sa mansyon, tinawag ni Eduardo ang waiter at humingi ng tseke. Nasa tabi niya si Sofia, seryoso. Wala ang karaniwang ningning ng pagkabata. "Tatay, bakit mo iniisip na may kasabwat siya?" tanong ng bata. Tumugon si Eduardo ng matatag dahil imposible gawin niya ito mag-isa. Maingat ang paglipat ng pera, propesyonal ang galaw. May kasamang taong marunong sa ganitong bagay. Ilang minuto pa huminto si Ramon sa kalsadang tapat ng bahay at pinagmasdan ito mula sa malayo. Bukas ang mga kurtina at nakita niya si Clarice na paikot-ikot habang may kausap sa telepono. Mabilis ang kilos nito. Inilalagay ang mga damit sa bukas na maleta sa sahig. Nang lumapit pa ng bahagya, napansin niyang may isa pang maleta sa gilid ng pader. Maingat siyang tumunog ng doorbell at bumukas ang pinto. Lumitaw si Clarice, may halatang kaba sa mukha. "Ramon, bakit ka nandito? Sabi ko na hindi mo kailangang pumunta." Nagkunwari siyang hindi pansin ang tono. "Naalala ko lang po, mas mabuting siguraduhin, mabigat ang trapiko at mas maaga, mas mabuti." Sumulyap si Clarice sa pasilyo sa likod niya, kung saan makikita ang bukas na maleta. "Nagpapalit lang ako ng maleta. Ito kasi may sira sa hawakan," sabi niya, pilit na kalmado. Nagkunwaring naniniwala si Ramon. "Nauunawaan ko po, ginang. Gusto niyo bang dalhin ko ang mga maleta sa sasakyan habang naghahanda pa kayo?" Ngumiti siya ng pilit, sinusubukang panatilihin ang kontrol. "Hindi na. Aayusin ko na lang mamaya. Mauna ka na. Magkikita tayo roon." Tumango ang tsuper at umatras ng maayos. "Sige po, hihintayin ko kayo sa parking ng ospital." Pagkalabas niya, agad niyang kinuha ang cellphone at tumawag kay Eduardo. "Ginoo, nagsinungaling siya. Sinabi niyang may ibang susundo at nakita kong bukas ang mga maleta. Sinabi niyang nagpapalit lang pero malinaw na nag-aayos siya para umalis." Tahimik na nakinig si Eduardo, saka mahinang sumagot. "Naintindihan, manatili ka malapit at huwag kang kikilos mag-isa. Aayusin natin ito ngayon." Habang naghihintay si Ramon sa loob ng kotse, sa kabilang panig naman ay tumayo si Eduardo mula sa mesa at tinawag ang waiter para kunin ang resibo. "Sofia, oras na," sabi niya habang hawak ang kamay ng anak. Sa daan papunta sa paradahan, tumawag siya sa pulisya at inilahad ang buong pangyayari. Hinihiling na may kasamang patrol na magtungo sa kanilang tirahan. Susubukan niyang tumakas. "Gusto kong makarating sila bago siya umalis." Sa kabilang linya, tiniyak ng opisyal na may papunta ng team. Tahimik na nakatanaw si Sofia sa bintana ng sasakyan, mabilis ang tibok ng puso. "Papa, kapag tumakas siya, anong mangyayari sa kanya?" Malalim ang hinga ni Eduardo. "Kung gagawin ng hustisya ang nararapat, pagbabayaran niya ang lahat. Pero kailangan muna nating malaman kung sino pa ang kasabwat niya." Tumangulang ang bata, hindi inaalis ang tingin sa kalsada. Makalipas ang ilang sandali, sabay na umalis ang mga sasakyan mula sa restoran.
Isang kotse ang sinasakyan ni na Eduardo at Sofia, kasunod ang isa pa na may mga pulis. Sa kabilang bahagi ng lungsod, nakamasid pa rin si Ramon sa bahay, handang kumilos kapag dumating ang utos. Tahimik ang mga kalye, umuugoy ang mga puno sa hangin, at sa bawat sasakyan, mabigat ang atmosfera ng paghihintay. Ilang minuto pa narinig ang sirena mula sa malayo, nang lumiko sa kanto ang itim na kotse, na susundo sana kay Clarice. Nakatayo siya sa tapat ng bahay, may dalawang maleta at isang bag sa kamay, naglalakad pabalik-balik habang naghihintay. Halos hindi pa nakahinto ang kotse nang dumating ang dalawang patrol car na agad humarang sa kalsada. Bumaba ang mga pulis, nakatutok ang baril at sumigaw ng mga utos. Sinubukan ng lalaking nagmamaneho na paandarin muli ang sasakyan, pero mabilis siyang nasabat ng isa pang pulis na kotse. Napatigil si Clarice at nang umatras, nabitawan niya ang isa sa mga maleta. Bumukas ang zipper at nagkalat sa bangketa ang laman, mga bungkos ng pera, dokumento at iba't ibang ID na may magkaibang pangalan at larawan. Mabilis na lumapit ang mga pulis. Isa sa kanila ang pumulot ng mga papel at malakas na binasa ang nakasulat sa isang lumang dokumento. Isabela Mendoza. Hinahanap dahil sa pandaraya at estafa. Nanigas si Clarice. Sinubukan niyang pulutin ang maleta pero pinigilan siya ng isa sa mga opisyal. Sa iyo ba ang mga dokumentong to? Tanong ng pulis. Nauutal niyang sagot. Siguradong may naglagay niyan, hindi ko yan pag-aari. Tumugon ang isa pa, hawak ang isa pang ID. Pareho ang litrato sa lahat, pangalan lang ang iba. Mas mabuting huwag ka nang magsinungaling. Dumating sa sandaling iyon ang kotse ni na Eduardo at Sofia. Bumaba sila at naglakad papunta sa gate na ngayoy napalibutan na ng mga pulis. Seryoso ang mukha ni Eduardo at sa likod ng matigas na titig ay halatang may galit at pagkadismaya. Ito ba ang tinatawag mong sorpresa? Tanong niya ng malamig. Sinubukan ni Clarice na manatiling kalmado. Eduardo, maipapaliwanag ko to, hindi yan ang iniisip mo. Isang hakbang pa ang inilapit ni Eduardo. Ninakawan mo ang kumpanya ko, sinubukan mo akong patayin, at ngayon tatakas ka padala ang pera. Gusto mong sabihin na aksidente lang yan? Napaiyak si Clarice, pero walang bakas ng pagsisisi, tanging takot at pagkataranta. May nanira sa akin, hindi ako tatakas. Sa likuran niya, hinila palabas ng kotse ang lalaking dumating upang sunduin siya. Wala akong alam, sigaw niya habang inaaresto. Tumulong lang ako. Napasigaw si Clarice. Huwag niyong saktan siya, wala siyang kasalanan. Tiningnan sila ni Eduardo at sinabi sa mga pulis, kasabwat niya yan, magkasamang tatakas. Isa sa mga opisyal ang nagpakita ng dokumentong nakuha sa maleta na nagpapatunay ng koneksyon nila. Wala nang maitago si Clarice at napasigaw, hindi ko siya kalaguyo, kapatid ko siya. Galit na sumagot ang lalaki habang dinadala ng mga pulis. Anong silbi ng pagtatago mo ngayon? Huli na tayo. Hindi makapaniwala si Eduardo. Iyon pala ang totoo. Dalawang magkapatid na niloloko ang mga negosyante, ninanakawan, tapos biglang naglalaho. Tiningnan siya ni Clarice na may halong galit at paghamak. Isa ka lang sa marami, Eduardo. Isa pang hangal na naniwala sa pag-ibig at tiwala. Ginawa ko lang ang kailangan kong gawin. Umiling si Eduardo. Matatag. Hindi. Ginawa mo ang pinili mong gawin. At ngayon pananagutan mo yan. Kumpirmado ng mga pulis na ang tunay na pangalan ni Clarice ay Isabela Mendoza na may mga record ng pandaraya sa ibang lungsod at mga kasong hindi pa nasasara. Sinubukan niyang umatras pero mahigpit na siyang hinawakan ng dalawang opisyal. Bitawan niyo ako, wala kayong sapat na ebidensya. Walang pag-aatubiling sagot ng pulis, sapat na ang mga ito. Habang hinihila palayo, sinubukan pa niyang lingunin si Eduardo, ngunit umiwas ito. Katabi niya mahigpit na hinawakan ni Sofia ang kamay ng ama. Ipinwesto sa patrol car si Clarice kasama ng lalaking inaresto at bago pa tuluyang maisara ang pinto, mahina nitong sabi, tapos na Isabela. Yumuko siya walang tutol. Nang magsimulang umusad ang mga sasakyan, tumahimik ang buong kalye. Pinanood ni Eduardo ang mga ilaw ng pulisya hanggang sa mawala sa di kalayuan at saka malalim na huminga. Niyakap siya ni Sofia sa bewang at bumulong, sinubukan kong magbabala, Papa. Sagot niya paos at puno ng damdamin, alam ko anak,
at hindi na kita muling pagdududahan. Lumapit si Ramon na nasaksihan ang lahat mula sa di kalayuan. Ginoo, maayos ang lahat. Kumpirmado na ng pulisya ang lahat. Tinitigan siya ni Eduardo sandali bago inilagay ang kamay sa balikat nito. Nanatili kang tapat kahit hindi ko iyon nararapat. Gusto kitang bumalik sa trabaho at sa sahod na dapat ay sayo. Tinangka ni Ramon na tumanggi, ngunit iginiit ng amo. Huwag ka nang tumutol, Ramon. Kailangan ng pamilya ko ang katulad mo. Idinugtong ni Sofia na may bahagyang ngiti. Lalo na ako. Napatawa ang driver, halatang tinamaan ng emosyon at sumang-ayon. Sa loob ng bahay, unti-unti nang nawawala ang bigat ng tensyon. Nakaayos na ang hapagkainan at sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, tila payapa na ulit ang paligid. Si Ramon ang naghain ng hapunan habang magkatabing naupo sina Eduardo at Sofia. Dala ng bata ang lumang photo album na iniingatan niya mula nang pumanaw ang ina at binuksan iyon sa pahina kung saan silang tatlo ay magkasama sa isang araw ng tag-init. Matutuwa siguro si Mama kung makikita tayong ganito ulit, sabi niya. Tumingin si Eduardo sa larawan at mahinang tugon niya, kapayapaan lang ang hiling ng mama mo para sa bahay na to. Sa wakas natupad din. Habang kumakain, nagtawanan sila sa mga alaala ng nakaraan. At pati si Ramon ay napasali sa usapan. Nagkukuwento kung paano siya noon pinaghahanda ng ina ni Sofia ng mga panghimagas para sa mga bisita. Ngumiti si Sofia at tumingin sa ama. Papa, palagi na nating titingnan tong mga litrato, di ba? Tumango si Eduardo may ngiting taos-puso. Oo, anak, dahil sa ganitong paraan, nananatiling buhay ang alaala niya. Nagpatuloy ang magaan na usapan at ang dating bigat ng hangin ay napalitan ng katahimikan at ginhawa. Ang bahay na minsang naging taguan ng kasinungalingan at takot, ngayoy naging tahanan muli, isang lugar kung saan muling natagpuan ng mag-ama ang oras na nawala. Inihilig ni Sofia ang ulo sa balikat ng ama at mahinang bulong, "Tapos na, Papa." Hinaplos ni Eduardo ang buhok ng anak at tumugon, halos pabulong, "Oo, anak ko, tapos na talaga." Sa labas, banayad na umiihip ang hangin, pinapaalon-alon ang mga kurtina. Sa wakas, bumalik ang kapayapaan. Naibunyag na ang kataksilan, naparusahan ang mga nagkasala, at natira lamang ang tanging bagay na hindi kailanman kayang sirain ni Clarice, ang pagkakaisa ng isang pamilyang, kahit sugatan, ay piniling magsimulang muli. Maraming salamat sa panonood hanggang dulo. May inihanda pa kaming isa pang espesyal na kwento para sa iyo. Makikita mo ito ngayon mismo sa iyong screen. I-click mo lang para mapanood. Sa mundong puno ng tahimik na sakit, pinili mong makinig hanggang huli. Kung nakaantig sa iyo ang kwentong ito, mag-subscribe ka na at i-like ang video. Malaking tulong iyon para patuloy naming maihatid ang mga totoong kwento ng pag-asa. I-komento kung saan ka nanonood at kung kaya mo, ibahagi ito. Maaaring maliit na bagay lang, pero ang pagkalat ng isang kwento ng pagbangon ay paraan din ng pagkalat ng pag-asa.